Guys, oh, yun. Yan na. May natira pa sila. Bira. Pukpok. Yun. Nice one. Bigay ba? Hindi. 20 yan. TikTok. All stop. So yung guys, isang mapagpalang araw at umaga sa inyong lahat, lalo na sa ating mga viewers at sa mga subscriber. So sa ngayon guys, nandito na tayo sa tabi dahil nga sa kalilipas lang ng bagyong Inting. So update ko lang kayo sa mga kaganapan at sa mga nangyari nitong nakaraan naming laot. So hindi na tayo nakapag-vlog doon sa laot dahil nga sa nag-apura kami patabi. So ngayon halos nandito lahat ng karamihan ng bangka mga guys. So, ayan. Pati Pangulong at saka yung iba naman nagtinaas. Ayan o. Ayan. Sa likuran ko. So tapos nandiyan dito sa kabila. Ayan o. Saka nandiyan kasi Boy Carlos. Nandito tayo sa Buichuhan. So sa ngayon makulimlim guys ang panahon, manakanakang pag-ulan at pagbugso ng hanging habagat. So sa nangyari nung nakaraan guys sa laot, nung kami bago tumabi, talagang nabulaga kami sa forecast ng panahon dahil nga sa nung umalis kami ay napakalayo pa ng bagyo. So mabuti na lang doon sa buya na tinalian namin ay mayroong signal. So alas 12 ng September 1, tinignan ko yung forecast pero nagbabalita na rin sa radyo at saka dito sa mga kapishing namin na malaking bangka. So okay pa naman siya September 2 dahil amihan tsaka habagat ang magsasalubong dahil yung parting Quezon habagat kasi ang bagyo galing dyan sa may parting part ng Bisaya, Bicol. So dito siya tatawid sa may parting laot ng Kasiburan, Aurora. Dito siya gigilid hanggang papunta sa may Palanan. So sa forecast na wind finder dun sa tinitingnan namin ay malayo din naman siya. So sa mga 20 milyahe patabi okay naman. So pero no mga alas 2 tumingin ulit ako ng forecast dahil nandun pa rin kami sa buya dahil balak namin magpa-umaga pa. Tsaka nandun pa yung dalawang mother namin, yung Natalia tsaka Royal. So ang nangyari, nung tinignan ko, kumilis ng takbo, naging 30 miles for 1 hour ang takbo niya per kilometer sa isang oras. So aabutin kami sa laot kasi madaling araw nandito rin siya sa may part ng laot ng na Polillo Island. So yun, kumuha na kami, kumalag na kami sa buya. Tapos niradyohan na rin namin yung mga kapishing namin. At saka yung ibang bangka na malalaki may dumaan sa amin na sinisinyasan na kami na tumabi na dahil nga malakas na ang bagyo. So kuha na naman siya 45 hanggang 65 dahil siya bagyo talaga malakas yan. So ang nangyari, tumabi na kami dahil nakakatatlong araw pa lang kami, 2 gabi kami sa laot. So talagang kalalaot nga lang din namin. So ang huli namin noon ay bali 4 na tuna, 2 umaga. So kaya nangyari ang daming missing guys dito sa amin sa may parting Quezon. Pati malalaking bangka, mayroon pa nga diyang in-upload na yung malaking bangka missing pa sa ngayon. Siguro ang sakay noon baka mga 15 katao hanggang 15 kasi mas malaki pa yun doon sa motherboat namin. So mabuti na nga lang yung motherboat namin ay nagradyo ako. So hindi pa kayo magkaintindihan sa radyo guys. So tumawag na ako sa tabi sa may-ari. Sabi ko baka pwedeng radyohan sila sa malaking radyo para ma-update sila sa panahon. So mabuti na nga lang ay ayun, nakontak natin si Busing. Kaya ayun, umuwi yung motherboat namin at 2 ay hating gabi. So tapos yung mga napanood din natin ibang vlog dito sa YouTube, yung Iris Joy yung napakalaki, inabot din sila dyan sa may Humalig. Kung napanood nyo yung vlog na yun, ka-upload na yan ngayon, ilang oras para nakalipas. So kaya napakahirap talaga pag ganyan ang forecast ng panahon kahit sabihin mo malayo ang bagyo.
pag yan talaga makikita mo sa wind finder na doon talaga dadaan, so mag-update ka talaga. Kailangan every 4 hours ay titingnan mo yan, o hanggang 2 hours, kasi nagbabago talaga yung forecast na yan. At saka marami pa yung mga inabutan dito sa mga panabi, parting south ng part ng Aurora, yung mga nagbubura lang dito sa tabi, inaabot talaga sila na malakas na habagat. So yun lang guys ang kuwang ko. Makikita nyo sa video ito yung ikukuwang ko na bangka, ilalagay ko dyan sa kuwan, i-clip ko dito sa video ito yung nawawalang bangka, malaki yun. So tapos sa video ito nakaklip din dito sa yung kasunod nung episode 3 na nandun kami sa laot, kung nakahuli rin kami doon ng ilang piraso. Tapos yun na yung buya na inarya namin, kung napanood nyo naman yung vlog na naghuhulog kami na buya, ay 10 days pa lang pinuntahan namin, ay talagang nakakasama na loob dahil nga na ninakaw, pinakialaman yung habong na nakalagay doon sa ilalim ng buya. So kaya nga siyempre yun ang unang dinadarawan ng mga maliit isda bago magkaroon ng tuna. Kaya yun, nakapagsalita tayo doon ng hindi maganda. So yun naman ay patama sa mga ka-fishing natin na wala namang respeto, dahil kumbaga pinaghahanap buhayan nila yan, tayo para naman sa lahat yan. Kaso nga lang ay ilan-ilan lang ang gumagawa ng mga ganyang kwan. Hindi mo alam ang takbo ng utak o pag-iisip, ang sarili lang ang iniisip nila, hindi nila alam kung gaano kamahal ang puhunan yan. So yun guys, lubos din pala ako nagpapasalamat sa mga subscriber natin. 5,000 subscriber na tayo sa ating Ka-Igops Snellcart Channel TV, sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa ating YouTube. Sana dalangin ko rin sa ating Panginoon na sana igabayan din kayo at patnubayan sa mga kayo na roon. At syempre sa mga viewers natin, maraming salamat sa mga solid Ka-Igops, lalo na dyan sa Saudi, si Jason Campos yan, talagang lagi nakaantabay sa ating vlog yan. Tsaka dyan sa may part ng kuwan ng Romblon yan, marami tayong viewers dito sa Baler, yun, shout out. Dyan sa may kuwan, Masbate, yun, may mga silent viewers tayo dyan. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa pagsubaybay at pagsuporta at pagtitiwala sa ating channel. Salamat sa lahat-lahat at sa mga kuwan natin, sa mga subscriber at sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat. So ito bali episode 4 na ito mga guys. In-update ko lang kayo dito sa lagay ng aming karagatan. So sa ngayon, ayan, lantak lang dito kasi sa tabi. Paglabas mo dyan sa may parting 10 milya yan, malakas ng habagat. So siguro makakapag-fishing tayo dahil sa forecast na tinignan natin ngayon ay mga 7. Pwede na, subukas gagayak na tayo magkarga ng so yun guys, abangan niyo yung karugtong ng upload na ito noong tayo ay nagbabatak na isang piraso hindi pa ng kaninang tanghali. So bibihirang kumain ng tuna ngayon sa araw, karamihan kasi sa gabi. At saka nung nasurpresa nga tayo nung pumunta tayo doon sa buya na ibinuntog natin na nawala nga ng habong. So sana yung mga naggagawa ng ganun makaisip din naman. So yung guys, maraming salamat sa inyo. Abangan nyo yung kasunod ng video ito dahil nakaklip dito yung ating adventure sa laot. So marami pa tayong video na naka-ready dyan. So abuti pa siguro tayo ng episode din hanggang titingnan natin, at yun ay mga mahabang video. So hindi natin i-upload ng 3 o 4 lang kasi mahaba. So maraming salamat guys. Abang-abang na lang. Alright. So yung guys, halos nandito nakataas yung mga bangka oh. Yan. Kalmado at planchado ang dagat dito sa may parting tabi. Yung pinahibasa natin si Boy Johan at si Boy Carlos. Ayan.
So yan, kahapon ay nag-isis tayo ng kwan ng lumot at saka mga talaba na maliliit. Nilagyan natin yan ng sunrox. So okay na naman. Makulimlim pa rin sa laot guys. Yan. Halos lahat ng bangka mga kaigop sa na nakasadsad dito sa tabing playa sa dapian, at wala namang gulong yan dahil habagat ang hangin. So abang-abang na lang. So yun guys, good morning. May panibagong sibad tayo ngayong araw. Yan, binabanton pa. Nakayari tayo sa araw. Sana magpahuli. Pak, ayan. Kahit pakaan, basta mayroon. Umpisa na. Yan yan, ayos na yan. Malapit pala. Guys, hila na. Nakaraganitit muna, iba pak. Buti pa nga naka ng kutsil eh. Ang buti nga, hindi na ako ng kutsil na. Ako pa nga din, kapit maghihirap sana. So yun guys, nandiyan yung buya sa hulihan natin. Kaya pala mabagal ha, marami ng sisi. Di bale, basta magsunod-sunod. Time check natin mga kaigops. Mag-alas 10 ng tanghali. Ang lakas naman ang ikas ng bakla. Wow, natalo lang. Malagit yun tayo. Junioran yan, mga 30-an. Pisa na yan. Ay, Marilis, junioran. Wow. Okay, so yun. Yan na. May natira pa sila. Mira, pukpok. Yun, nice one. Bigay, hindi. 20 yan. So yan yung una nating pasibad sa araw. Day 6. Nakabiyaya rin sa araw. Mahirap pasibarin guys ang Marilis ngayon sa araw kasi karamihan ng kain ay sa madaling araw sa paanod. Yun.
Kaga na. San? Mga pa. Ah, kasi yun eh. Ay, gilakaran pa. Ba't nilatong ko lang? Baliki, baliki. Balikan ko nga lang. Yan, kita mo daan. Yelo guys, wala tayong yelo sa jug. Yun, abang-abang na lang mga kaigops. Tayo ay ari bali. So guys, hingi tayo na pang ulam sa Boy Carlos. Hingi tayo na Ricardo at naubusan na ng Ricardo. Dito tayo sa Buyang David. Shout out sa mga ka-fishing, ninakaw yung habong. Paano ito mga kapuso natin ang mga ka-fishing ito? Kapakinabangan ang buya, ninakaw pa ang habong. 10 days pala nakabubuntog yan guys, na buya na yan, yung kwan, Royal David 02. Shout out doon sa mga nanguha ng habong dito. Walang pusong mamon. Pinapakinabangan ng buya ay piniperwisyo pa yung habong. Wala talagang habong guys. Yan ang dapat tinatamaan ng kidlat guys. Yung mga tao mga ganyan, walang kwan, walang magawa sa buhay. Piniperwisyo ang kinukunan ng panghanap buhay dito sa laot. Ito yung huli naming buntog na buya mga kaigops. Inaabot na kami ng Subasco. Kitain nyo naman yan, no? Walang kahabong-habong ang ilalim. Yan ay sinabid namin ng dalawang sabid pa yan, dulo sa dulo. May mga tao talaga na hindi mo alam ang takbo ng pag-iisip. Andito sila na ikinabang sa buya pero pinipirwisyo pa lang habong. Yan pa naman ang inaasahan na magkaroon ng laman ng isang buya dahil yan ang dinadarawan ng maliliit na isda bago magkaroon ng tuna. Kaya shout out dun sa mga kwan. Talaga makakapag-isip ka ng sasama talaga ang kalooban mo yan. Halos hirap na yung mga tropang royal natin na maglagay ng habon dyan tapos pipirwisyo ng mga ka-fishing natin dito sa Pacific. Kaya hindi naman sa pagkukuhan talaga makaisip ka ng masama sa kanila. Yan ang mga dapat tinatamaan ng Subasco na malakas. Yan ang walang puwang dito sa Pacific na mangisda. Pinipirwisyo ang karaming kinukuha ng kabuhayan. Ayan, tinan nyo guys. So yan, wala talagang habong. Tapos nandun yung isang buya sa may parting baba. Sino ang matutuwa yan sa mga pinagagawa nila dito? Nilalagyan na ng panghanap buhay tapos ay pipirwisyuhin pa. Kabago-bagong buya na yan, wala lang habong sa ilalim. Sinisid ni Kaigops Gabo. Galagyan na lang tayo ng habong mga Kaigops pagbalik natin. So magro-rolling pa tayo mga Kaigops na sa baba. 6 na buya ito yung binuntog namin hanggang doon sa baba. Mga walang magawa na mga kapwa mangingisda dito sa laot ng Pacific. Pagka may laman, sila din naman ang unang kakakuha ng biyaya dito dahil ito ay para sa lahat. Pero hindi naman nila lahat ng mga mangingisda dito. Sana ay mapanood nila ang video ito kung sino man sila. Konsensya naman sila. Yan ang panalangin natin na yan sila ay bigyan ng leksyon. Masama lang magsalita ng masama kaso nga lang ay talagang nakakainit ng ulo. Napakahirap gumayak na isang buya na yan tapos ay pipirwisyuhin nila yung habong.
Walang habong. Wala talaga magawa yung ibang mga kwan. Ibang mga nangangawil. Oh, kondisyon na si Parigabo. Kaya na ng pamadyak ay. So time check tayo mga kaigops. Alas 10 pa lang ng tanghali. Sarap ang tulog nito. Masarap ang tulog nito. Binangat pa lang nga, masarap ng tulog. Lagyan ng bitse na isang kwan at walang lasa. Lagyan na isang supot. Kaigop. Yun. Wow. Ulo ng kwan, malasugi. Matika pa, meron sila matika. Tikot ko na. May matika pa kayo dyan. Pakuha nga sa buti mo na paamot. Dalawang mantika lang yung binili namin ay. Tikot ko na, kalimutan. Wala talaga buka. Wala talaga no? Nalinis. Talagang makainit talaga pag gaganyan. Hirap na. Parang kinuha eh, wala nga yung tali na po. Baka na rin, kaya yan ano. Yun. Pero Wala nga yung asol, di ba? Asol ang kwan. Oo, asol. Ay, wala oh. Ay, dalawang tali na yan. Yung magkasigdulo ay yun ang itinali. Inabot pa ng subas ko pagtali niyan ay pinaw talaga mga mga perwisyo na talaga. So guys, ang ulam natin, ulo ng malasugi.